Hello, gusto lang ko mo share ninyo sa akong nakatunan para karong Domingo ha, gikan sa among simbahan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa among Sunday School. Nag-study kami Old Testament ug nakita sa lesson, story kaban ni Abraham. So si Abraham at 100 years old, niya asawa niya si Sarah at 90 years old, finally gi pasuguan sila sa ka messenger gikan sa Ginoo nga magkaanak ni si Sarah. So nakatawa pa kay si Sarah kay tigulang na siya. Kaya at this age of 65 pa siya, nasa ara sa Ginoo nga magkaanak siya, pero up to nag-age na siya almost 90, wag po siya nagkaanak, magwa na siya pag nagtuo nga makaanak po siya, tigulang na po siya, nakatawa siya, pero gipadayon nagyapon sa Ginoo ang paghatag niya anak. So nakaanak siya ginganlag si Isaac. So focus lang tangan ni Isaac ha nga butan pod nga pagkatao ni si Isaac, pero there was a time nga ang Ginoo gasugo kang Abraham nga ipasakripisyo niya, ipapatay niya, ipa-offer niya iyang ang only anak nila ni sa iyang asawa si Sarah. So guol kay si Abraham, wala siya question, pero matingala siya nga namang gibuhat niya, pero tungod sa dakong faith ni Abraham, gituman niya ang kasuguan sa Ginoo. Sinato sila sa bukid-bukid, dala niya si Isaac para i-sacrifice ang iyang anak si Isaac. And then at such time nga nakarealize si Isaac nga wala matay gidala nga karnero. Sa unang panahon, they usually makarnero ang ilang i-sacrifice. Pero let's go and talk about the sacrifice. Sa Old Testament, magod nauso kay pag-sacrifice. Matingala ta karon nga wala na may sacrifice ug mga mananap. Pero sign ay mga birthday bitaw nga pag-ihaw tag manok o baboy ba di butang cross ba na sa atong agtang, so murag pag-sacrifice ko na siya. Pero sa atong advanced lang or kanang kuan ko sa New Testament nga giwala ng sacrifice ni Jesucristo tungod kay nabuhat na mismo ni Jesucristo being the only child of our Heavenly Father nga iyang gi-sacrifice mismo the Lamb of God or karnero sa Dios iyang kaugalingon para kanatong makatawad para sa atong kaluwasan. So ningon na si Jesucristo wala na natanang ma-sacrifices tungod kay ako na nasakripisyo ang akong kaugalingon. Tapos ang gusto lang nako nga para sa inyong kaluwasan naptay living sacrifice kita with humble heart and contrite spirit, or atong adlaw-adlaw nga paginabuhi o maginabuhaton dapat niuyon sa kabubuton sa Ginoo kana siya gusto sa Ginoo nga buhaton nato ug wala na kanang sacrifice. So balik na ni Abraham sa magsigis nag sacrifice sa una, labi na kung kuan ka kanang nakay mga livestock o mga animals. So kung mudagko na sila before ni baligya, dapat katong pinakatambok imo na siya sunugon para i-sacrifice. Kaya sa Ginoo commandment na siya. O kung na kay farm imo ma-produce, nag-medyo certain percentage ana imo sunugon para i-sacrifice sa Ginoo. Sama sa gibuhat sa una ni Cain og ni Abel, the sons of Adam, nga nagpatay sila tungod anang sacrifice nga kang Cain wala na nadawat sa Ginoo, pero kay Abel nadawat sa Ginoo, nangigis si Cain, iyang gipatay si Abel. That was the first murder in the history of humankind sa atong pagkatao, ito unang patay na this Bible. Anyway, so kasuguan sa Ginoo kaniadto labi na sa Old Testament ang pag-sacrifice sa mga animals or even mga products nato tungod kana giandam sila sa Ginoo nga para paingon sa New Testament matawo ang anak mismo sa Ginoo nga mahimong karnero sa Dios nga sakripisyo para sa kaluwasan sa tanang katawhan. So para to siya pag-andam nga i-acknowledge ninyo ha, wala pa natawo sa Jesucristo, pinaagi sa inyong pag-sacrifice sa inyong mga produce, sama ra gyapon ka na nga inyong gidawat sa Jesucristo o inyong gidawat ang gitagna na nga sa Jesucristo magpakamatay para kanato. So sa natawo na sa Jesucristo, nabuhat niya pagpakamatay, so humana he was the perfect and ultimate sacrifice. So di na kinala kita mag-sacrifice tungod na buhat na ni Jesucristo. So balik ta sa pag-sacrifice ni Isaac, kuan kay to sakit kay to para ni Abraham, even ni Isaac kabalo siya may tabo sa ilan ng pagpangandam, naka-realize na si Isaac nga wala may karnerong dala. So na-realize niya siya yun ay sacrifice, pero obedient kay sila. Tapos painful kay ni Abraham, siguro nakabagulbol to siya nga nangayo tag-anak, isaaran tag-anak, nagkaroon na tag-anak, basta tigula ko usawa, ipay kay ta, tapos ipapatay ra man day gyapon, ipa-sacrifice sa pa. So dili sayo ni Abraham, pero gibuhat gyapon ni Abraham to, gi-lay down niya si Isaac, ipahigdad, ang dugabon ang ta niya, tapos na niabot ni angel, gi-stop si Abraham. Wala niya napatay si Isaac. Dito napakita ni Abraham ang iyang grabing unimaginable faith bito sa Ginoo. Bisag sakit, bisag palangga kay niyang iyang anak, the only son niya sa iyang asawa, pero
gibuhat na gyapon niya tungod sa iyang pagpalangga o sa iyang pagpakita og faithfulness sa atong Ginoo. Og gi-acknowledge kana sa atong Ginoo nga inana day ka faithful si Abraham, kay bisag unsa ka sakit para kaniya ang kasuguan sa Ginoo, buhaton gayud kana ni Abraham. Mao na gitawag si Abraham og man of faith, or morsag hari sa mga pagtuo, hari siya sa faithfulness. A very good example siya sa pagpakita sa katawo, nagpakitag hugot nga pagtuo kang Heavenly Father. O grabe ang pagdayeg ni Heavenly Father kay Jesus Christ, kay ma-feel ni Heavenly Father nga si Abraham, ma-feel po ni Abraham ang feeling ni Heavenly Father. Siguro kung magkuyog na sila doon, magkasinabot ko sila kay yung Heavenly Father, siguro Abraham, gabihan ni mo, imo man yung buhaton ang pagpatay sa imong naginusarang anak, sama po na ni Heavenly Father nga iya ipadala ang bugtong anak kasi si Kristo para pagpangamatay sa makatauhan. So inanak ka ugot ang pagtuo ni Abraham nga makayunta nga si Abraham somehow ang usa sa pinaka sa mga tanha billion sa pila ka trillion sa mga tawo nangagis kalibutan nga si Abraham na siguro nagpakita bitaw nga murabag ang feeling sa usa ka Heavenly Father nga nga isakripisyo ang anak para sa makatauhan na experience na ni Abraham. So atong lesson nga makatunan ani nga sama kang Abraham, dapat sama kita kaniya. Pasalamat lang kita nga wala kita gisugo sa atong Ginoo nga natin mga pinalanggas kinabuhi, mga nga ipasunog, isakripisyo, mawala kini kanato. Pero dapat masama kita ka faithful ni Abraham nga bisag unsay isugo sa Ginoo, may it be us ourselves as a living sacrifice with a humble heart and contrite spirit muna atong buhaton sa atong kinabuhi para madawat kita sa Ginoo sa iyang kingharian. So buhaton nato kana tanan tungod kana ang kabubuton sa Ginoo, ug dapat kitang faithful sa kanila. Ug ang pagka-faithful nato mapakita nato pinaagi sa pagsunod nato sa iyang makasuguhan, bahala nag ikasakit ka nato. So it's always our Father's will be done, or Jesus Christ will be done, dili ang atoa. Sa kontra nato ang atong buhatonon, pero kung mao na siya kabubuton sa Ginoo o gusto nato maluwas, ato gid kanang buhaton. So dili sayon ang kaluwasan gyud ay, pero ato na lang una-unaon pod mura may matong model si Abraham sa iyang faithfulness nga ngun ana di ay nang grabe nga mura bitaw expected gusto sa Ginoo nga faithfulness no, nga bisag unsay gusto niya nga isugo ka nato dapat ato jud sundon. Lami kayong iponder kana bitaw ihuna-huna ug lalom para pud sa atong kaluwasan. I share this in the name of Jesus Christ. Amen.